Ako po si Deborah at masaya kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito muli nating babalikan ang kwento ng mga pasyenteng nagtagumpay at nalampasan ang kanilang mga karamdaman. Sa episode na ito, malalaman natin ang kanilang mga karanasan, mga aral na natutunan at inspirasyon na maaaring makatulong sa ating buhay. Ngayon, balikan natin muli ang kwento ng isang overcomer na si Ma'am Cherilyn Labayo. Ako po si Cherilyn Labayo, 53 years old, from Tanza, Cavite. 2023, this February, na-diagnose po ako ng colon cancer, stage 2. Kung nalaman ko yon, parang, wow, katapusan ko na yata. Parang ganon. Ayoko talaga kasi ng chemotherapy kasi alam ko, marami ako nababasa, naririnig na pag kinikimo, mas nadadali yung buhay. Kapit lang, huwag kang mag-isip kasi minsan kasi ang sobrang isip, lalo kang maghihina. Nung una kasi bago ako nagpunta dito, talagang as in mahina ako, hindi ako masyadong makakain. Parang hopeless case din, ganon. Tapos nung nag-start na ako mag-ozone, naramdaman ko yung pagbabago. Parang lumakas ako. Normal lahat ang resulta ng aking blood test, x-ray, CBC, mga ganon. Yung mga dating hemoglobin ko na sobrang baba, ngayon normal na siya. Ayan, ma'am. How are you po? Welcome and congratulations dahil kayo na po ay isang overcomer. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Masayang-masaya ako dahil bilang cancer patient, maraming natulungan ng Ozone Med tulad ko na dating walang pag-asa. Sa tulong ng ating poong maikapal, nalagpasan namin ang isang malaking pagsubok sa aming buhay. Yes, and kitang-kita ko naman po sa inyo na kayo po ay glowing and feeling good. And ayan po, balikan po natin yung journey nyo. Dahil kayo po ay na-diagnose ng stage 2 colon cancer. Ano po yung naramdaman nyo nung sinabi ng doktor na may cancer po kayo? At first, parang nabigla ako na bakit sa dami-dami ng tao, ako yung nagkaroon ng cancer. Parang dati, bumakasak na yung buong mundo, gano'n. Parang tinanong ko si Lord noon na, Lord, ito na ba yung katapusan ko? Ito na ba yung end ng buhay ko? Kawawa naman yung family ko. Gusto ko pang mabuhay, ayoko pang mawala sa mundo. Give me another chance to live. Na-stress, natakot, sobrang natakot. Sabi niyo po, pag takot ang unang naramdaman niyo po. Ano naman po yung parang ginawa niyo para ma-overcome yung mga emotional challenges na gano'n? Iniisip ko para paano ko matutulungan ang sarili ko. Una, lumapit ako kay Lord. Mas naging malapit ako sa Kanya. Kasi alam ko, bukod sa family ko, siya lang yung makakatulong sa akin. Dahil siya lang naman lahat ng nakakaalam ng lahat. Kung ano yung para sa akin, makabubuti para sa akin. So, pinagdasal ko talaga na, Lord, kung ito'y kaloob mo na mabuhay pa ako, maraming salamat. Pero kung talagang hanggang doon na lang, kayo na po yung bahala sa family ko. Talaga pong iniisip niyo number 1 yung family, po? And dapat po talaga manalangin sa Diyos. So, yung pagdesisyon niyo po ng pagpapalakas, syempre po, family number 1. Ano po yung naging decision making niyo na bakit po kayo nagpa-ozone? Nagpa-ozone ako kasi ayoko ng chemotherapy. Big no talaga ako sa chemotherapy. So, dahil sa pagdarasal ko, humingi ako kay Lord ng sign. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Ano ang pwede kong gawin bukod sa chemotherapy kasi ayoko talaga ng chemotherapy. So, sa pag-browse ko sa Facebook, nakita ko tong Ozone Med. Not once, but thrice. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, ito na ba yung sign na binibigay mo? Kung ito yung sign, bayaan mo kung makarating sa lugar ng Ozone Med. And nang nag-decide na ako, sinabi ko sa husband ko na, Dad, may nakita ako sa Ozone Med. Gusto ko siyang itry kasi maganda yung mga reviews niya. Hanggang sa nakapunta na nga ako dito, nakita ko yung mga staff, mababait naman, mga nurse, doktor. So, nakampante ako, alam ko, naniwala ako na parang pinaramdam sa akin ni Lord na diyan ka gagaling. Kaya mag-stay ka dyan.
Amen. Amen. At ngayon po ay kayo na po ay isang overcomer. Ano po? And naman po, yung pagdating po sa pagpapagaling at pagpapalakas, di ba po may mga lifestyle changes? Ano po yung mga binago niyo po sa buhay niyo? Una kong binago yung pagkain ko. Umiwas na ako sa mga meat, which is nung una nahirap dahil syempre sanay tayo ng may mga chicken or ano. Ngayon naging meat-free na ako, naging vegetarian ako. So, to the point na pati yung family ko, kadamay ko na rin sa namin. Yun, tapos exercise and pagdarasal. Exercise tuwing umaga, praying. Yun po. Gano'n naman po, sabi niyo po, si Mr. and yung family niyo po, nagbago din sila ng food. Gano'n po kahalaga yung support ng family sa inyo? Napakahalaga kasi sa suporta nila, yun ang makakapagbigay sa iyo ng lakas ng loob para lumaban sa buhay. Na marami pang chance, hindi ito pa yung huli. Tama po yun, di ba po? Talagang important po ang support ng family pagdating sa pagpapagaling. Ngayon po, ano naman po yung message of encouragement niyo din sa ating mga viewers today and sa inyo din pong family na nanonood po ngayon? Huli po, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating poong may kapal dahil pinagaling niya ako. Sa aking family, nagpapasalamat ako unang-una sa asawa ko. Siya yung araw-araw na sumusuporta sa akin sa pagpunta namin dito. Umulan, bumagyo, andito kami, sinasamahan niya ako. Dahil alam niya yung makakabuti sa akin, yung pagmamahal niya, yung pagkikare niya, pati mga anak ko, andyan sila lagi para ipaalala na kailangan mo nang magpa-laboratory, mami. At mami, bawal sa iyo ang ganyang pagkain. Kailangan pagpatuloy mo, huwag kang matakot kasi hindi lang ikaw yung nagkaganyan. Sa aking mga kaibigan na laging handang sumuporta sa akin at magpalakas ng aking loob. Salamat din po sa Ozone Med, Bacoor, kay Dr. Rio, sa mga staff, kay Ma'am Nadine, na Ma'am Grace, lahat ng mga staff dito na mababait. Sa mga katulad ko po na may mga cancer at kahit po walang cancer na may mga karamdaman, dinaramdam sa katawan, huwag po kayong matakot kung ano man ang pagsubok na dumadating sa ating buhay. I-try po natin ang Ozone Med. Maganda po ang resulta sa akin at malamang magiging maganda rin po ang resulta para sa inyo. Instead na mag-chemotherapy po tayo, mag-Ozone Med na lang po tayo. Maganda po ang ozone therapy sa ating kalusugan dahil ako mismo ang buhay na patunay kung gaano kaganda ang resulta ng Ozone Med para sa ating katawan. Hindi pa huhuli ang lahat. Hindi ito yung tuldok ng buhay natin. Maniwala lang tayo lagi kay Lord dahil siya yung doktor ng ating buhay. Hindi katapusan ng cancer. Hindi natin sila dapat katakutan. Amen! Yan po. Last but not the least, ano naman po yung pinaka-important na aral na gusto nyo pong i-share sa ating mga viewers ngayon? Ang important na aral na natutunan ko sa journey ko, maging maingat sa pagkain ng mga hindi nararapat. Sapat na nutrisyon, sapat na ehersisyo, at malaking paniniwala sa poong may kapal. Thank you so much po, Ma'am Cherilyn, for sharing your wonderful story. At sa lahat po ng ating viewers, I hope na na-inspire po kayo sa message ni Ma'am Cherilyn. And huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. If you want to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook and website, Ozone Med Wellness Clinic. Thank you again for watching and God bless.